Patuloy na istulis, iral pa rin ngayong Sabado de Gloria at asahan ang mataas na heat index ngayong araw at ngayong maghapon sa buong bansa. Pamumuo ng frontal system sa extreme ng Luzon, dulot ng salubungan ng init at lamig dito sa bahagi ng Batanes, Cook Islands at ng Cagayan Valley, kaya magdudulot ng mga kalat na pag-ulan na may mga pagkilat at tulog sa bahagi ng extreme Northern Luzon. Panibagong coronal mass emission mula sa haring araw, posibleng magdudulot na naman ng epekto sa ating solar extreme flux sa mga susunod na araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado de Gloria, March 30, 2024. Ang oras ng ating voice may umaga ay alas 11:47 na ng umaga. Since patuloy pa rin ang malisang panahon sa halos buong bansa pa rin at medyo nag-dissolve ng konti o medyo walang masyadong kaulapan sa bahagi ng Northeast Luzon pa rin, pero makakaranas tayo ng tuloy-tuloy na maalinsangan at napaka-humid na panahon ngayong araw ng Sabado de Gloria. So sa mga biyahe ngayon at nasa labas ay magdala po palagi ng tubig, iwasan po the expected na nataas po ang sansa pa rin ng dehydration sa ating mga katawan. So alam na po natin ang gagawin dahil taon-taon po ay nagaganap naman yan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy po sa amin dito sa Caloocan at makikita sa live CCTV snapshots. After ko ma-restore ang operation ng aking weather monitoring systems, kaya medyo nag-operate sa kagabi, pero maya-mayang konti ma-offline yung reception mula sa aking weather transmitter dahil yan ay naman ang susunod kong lilinisin, pero sa ngayon ay hindi pa naman, kaya medyo operational pa at makikita natin sa live CCTV na medyo haze po tayo, pero asahan ang overcast, gloomy, partly cloudy sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, pero patuloy ang mataas natin na alinsangan at heat index ng kasalukuyan nga po nasa 33.6 degrees Celsius na nga po ang ating napakataas na temperatura at kasalukuyang nasa 45.4 degrees Celsius ang ating heat index dito sa amin sa Caloocan. So kung titingnan ninyo sa mga forecast si Pag-asa, maglalaro naman yan sa kanila official sa 44 degrees Celsius na mga forecast. Matik na yon. Sa lowest temperature natin naitala kaninang 4:54 AM dito sa amin sa Caloocan, base sa aking weather station, nakapagtala kami ng lowest ng 26.1 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng napakataas at malinsangan na temperatura pa rin at 34.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:04 PM. Ibig sabihin lamang ay napakataas ng aming heat index. Kahapon na nasa 48 degrees Celsius ang aming napakatinding heat index. So, ibig sabihin lamang ay matik, marami rin ang mataas kay Pag-asa kahapon sa kanilang heat index mula NCR, Region 1, kasama ng Region 2, all the way hanggang Region 9 at 11. Diyan sa may Cotabato City, Maguindanao na nasa 42 degrees Celsius. Kahapon po, isang araw po yun. Pero ngayon ay diyan lamang sa Region 8 na nasa Katanman Northern Samar na nasa 42 degrees Celsius ang kanilang heat index. Sa ngayon, yung current heat index namin ay bahagyang bumaba ngayon pero nasa 43.8 degrees Celsius. Ayan po, napakataas. Nasa danger level na po ang ating heat index ngayon. So, wag po masyadong magpa-dehydrate mga folks. So, kung titingnan natin sa heat indexes ni Pag-asa ay nangunguna sa may pinakamataas dito kung iisa-isahin natin. Nangunguna po ang Apari sa Cagayan na nasa 47 degrees Celsius ang kanilang heat index. At pumapangalawa rito ay ang San Jose sa Occidental Mindoro na nasa sa Puerto Princesa, Palawan. Mali ako ng basa. Sa Puerto Princesa, Palawan na pumapangalawa sa Apari, Cagayan na nasa 45 degrees Celsius ang kanilang heat index. So napakataas po. Lumalabas kami sa Caloocan, base sa weather station reading ay napakataas po na nasa 48 degrees Celsius ang naitala namin kahapon.
Samantala sa peak systems in past 24 hours naman, nangunguna ang San Jose pa rin sa Mindoro, sa Occidental Mindoro na nasa 37.4 degrees Celsius, ang matinding alinsangan naman sa kanila. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, stationary lamang sa kanila at 17.4 degrees Celsius na pinakamababa sa bansa. At sa inulan naman, ang Davao City ay inulan sila at least 23 millimeters. Kahapon dito sa amin ay nakapagtala kami ng 2.7 mm lamang na saglit ang pag-ulan na naitala dito sa amin sa Caloocan. So medyo pansamantalaan lamang yung naging pag-ulan sa amin kahapon. At hindi naman lumagpas pa rin. At ang total namin sa buong March ay nakapagtala kami ng 27.6 mm na total rainfall na. After na nagkaroon kami ng medyo mataas na pag-ulan. Pero nanatiling napakababa pa rin, way below normal pa rin ang maituturing na total rainfall sa amin sa Caloocan. Na hindi man lang umabot ng average man lang na 131.4 millimeters na expected na ulan ngayong month of March. Sa outside humidity ay medyo drier tayo at 69% at bumababa ito ng 7% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure at 1,014 hectopascals and mabagal itong bumababa since last hour. Sa high tide and low tide status ay may 29 minutes tayo to maximum high tide. So kasalukuyan pong high tide po tayo mga folks. So ngayong tanghali ay patuloy at kung mangingisda kayo ngayon dyan, halos mag 1 meter to be exact of 0.9 meters po ang taas ng ating maximum high tide. So pwede po kayo mangisda ngayon dyan ngayong araw, mga folks. Kung patuloy pa rin kayo nangingisda ngayong araw ng Sabado de Gloria. Sa ating namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:52 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:08 PM at ang ating warning gibbous na 78% illuminated na lamang na liwanag ng buwan, sisikat naman ito mamayang gabi at 10:07 PM at kinabukasan na po ng umaga at 8:51 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo ay ngayong Sabado de Gloria hanggang bukas po ng Easter Sunday ay mananatili pa rin mataas ang ating heat index maghapon pero may mga forecasted pa rin na mga partly cloudy ang maghapon daw. Ganon din bukas ng Easter Sunday. Wala naman naka-indicate dito na localized thunderstorms pero mataas ang inaasahan nating temperatura. Maglalaro po sa 35 degrees Celsius ang highest temperature ngayong araw hanggang bukas po yan ng Easter Sunday. At sa lowest ay maglalaro sa 24 to 26 degrees Celsius. At kasalukuyan po mataas ang ating current UV index. So wag po kayo masyadong magtagal sa sikat ng araw dahil in 10 minutes lamang ay magkakaroon kayo ng sunburn. Medyo delikado. 11 po ang UV index natin at napakataas ng current solar energy na direktang sikat ng araw na 746 watts per M2. So, delikado pong magbilad ng matagal-tagal ng 10 minuto sa tinding sikat ng araw. Silipin naman natin ang status ng ating space weather observations naman. So far, hanggang unsettled po ang nakikita nating forecast dito ayon sa KP index ng NOAA at inasahang regional na G1 minor ang magiging geomagnetic storm natin expected. However, sa ngayon ay unsettled lamang ang nakikita nating forecast. At sa ating mga solar radiation, so far wala namang nakikitaan na mataas pero yung posible pa ring radio blackout ay naglalaro sa 75% hanggang bukas po ng Easter Sunday. Samantala, nakikita natin sa bagong release ng LASCO-2 o CITO, yung bagong CME, coronal mass ejection. So inaasahan naman natin sa mga susunod na araw ay medyo palihis dahil hindi naman na nakadirekta sa atin sa Earth yung sunspot nitong si AR 3615. Hindi na masyado nakadirekta. Pero yung coronal ejection nito, maaaring magpang-abot sa Earth na bahagya pa rin makakaranas tayo ng posibleng radio o minor radio activity na maaaring umabot sa posibleng hanggang R1 na GOS X-ray flux. Na kung titingnan ninyo kaninang madaling araw, nakapagtala po tayo kaninang 3:19 AM at kaninang 2 AM, mga 2:22 AM, nagkaroon tayo ng M.1. So halos sa flat na flat sa M.9 yung classification na nagsimula ito kaninang 2:22, nag-maximum ito kaninang 2:38 AM at nagtapos ito as C 7.7
kaninang 2:57 AM. At sinundan naman ito ng M1.2 na nagsimula ang classification increase kaninang 3:19 AM ng madaling araw as class 6.3 at nag-maximum ito nag-class maximum ito kaninang 3:34 AM bilang M1.2 category at nag-end time ito o nag-end class ito kaninang 3:56 AM as C category of 8.9. So kaninang madaling araw nagkaroon pa tayo ng solar X-ray flux. Nagkaroon pa tayo ng arrival of X-ray flux at makikita natin sa ating graph na bahagyang nagkaroon nga po kaninang madaling araw ng mga mahagyang R1 na minor radio blackout. Hindi naman sigurado ito nagtatagal ng mga 10 minutes dahil makikita rito ay saglitan lamang na within 5 minutes yung itingagal at nag-descend din kaagad ito. So malaki pa rin ang epekto niyan kahit na mga 5 minutes ang temporary radio blackout na mga high frequency radio telecommunication transmissions. So hindi pa rin yun maganda mga folks at so far wala namang naging epekto sa ngayon sa ating Gauss magnetometer, sa ating magnetosphere. So kung sisilipin natin ang epekto ngayon ng mataas na ionospheric TC range ang Mid-Pacific, so maya-maya ay posibleng madamay na naman ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas. At kapag nangyari yan ay maaari pang magkaroon tayo ng auroral effect. Sa ngayon ay hindi pa natin nakikita dito sa ating aurora activity extrapolated. Pero malinaw naman sa releasing ng solar wind at mga forecast nito ay magkakaroon ng medyo mataas na plasma density at radial velocity hanggang sa susunod na 2 araw. At makikita natin sa ating D-region absorption predictions o DRAP ay apektado ngayon ang Southeast Asia kabilang ang Pilipinas na around 14 to 15 megahertz po. So yung possible na high frequency HF conditions manatiling mababa ngayong araw, between 20 to 80 meters po ang maaapektuhan ng high frequency degradation na ito. So magkakaroon ng medyo interruption. At least mga siguro 5 minutes, hindi naman siguro aabot ng 10 minutes na makaapekto sa ating VHF and high frequency band conditions. Pero at least alam na natin dahil yung lalo na yung mga gumagamit ng GPS at mga internet at anumang radio telecommunication devices, makakaranas man kayo dyan, at least may idea na kayo kung bakit nagkaroon ng bahagyang interruptions. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Halos stationary lamang pero meron tayong namataan dito na pamumuo ng frontal system sa may extreme northern Luzon. Pero manipis lang mga ito, hindi naman ito masyadong malamig na dumadaloy na frontal system na ito na sumasalubong dito sa easterlies na magdudulot ng mas maulap na himpapawrin sa bahagi nito ng Batanes Lupot Islands at ilang bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur at dito naman sa may silangan ng bahagi naman ng Cagayan, Bali, Isabela at ilang portions ng Aurora region lalo na sa may Kasiguran Aurora hanggang Baler Aurora. So posible pa rin na makakaranas kayo dyan ng mga kalat-kat na pag-ulan at posible pa rin mga pagkilat at pagkulog lalo na pagsapit po ng hapon. So, just in case na magkaroon ng mga isolated rain showers, ay hindi naman natin masyado concern yan dahil maganda na rin yan para maibsan ang matinding alinsangan na umiiral ngayon sa bansa dahil patuloy pa rin po ang pag-iral ng ating easterlies na magpapainit sa ating buong maghapon ngayong araw ng Sabado de Gloria. At buong bahagi ng bansa mula Central Luzon and the rest ng Calabarzon at buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas po tayo ng very humid at napakataas na heat index. Kung babasehan ninyo kay Pag-asa, maglalaro yan sa 44 to 45 degrees Celsius ang magiging official forecast nila sa kanilang heat index. Sa amin naman, dito sa Caloocan, maaaring umabot pa rin ng 46 to 47 o 48 degrees Celsius. Klase naman yan sa aking weather station sa Caloocan. So kung titingnan natin, halos maaliwalas naman ang buong paligid. Kaya ang kapalit nito ay matindi naman na maaraw at maalinsangan sa buong bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang Mimaropa at buong bahagi ng Visayas at Mindanao. Hindi na natin masyado isa-isahin dito dahil wala namang masyadong namumuhon anumang kaulapan sa buong bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa silangang bahagi nito ay magdudulot lamang ng mga ilang partly cloudy at buong maghapon na mataas na humid at napakamalinsangan. So wag po tayong magbibilag sa tindi ng sikat ng araw ng matagal. Kumari, magdala po kayo ng pananggalang dito at magdala ng maraming tubig dahil mataas
ang probability of dehydration. Lalo na kapag mataas ang heat index, mahirap po sa katawan natin na matangkap ang napakataas na temperatura, halos dumudoble, lalo na kapag yung water moisture sa paligid ay hindi agad nag-evaporate ng mabilis dahil nga po sa mataas nating humidity kasabay ng mataas na temperatura. So, maging sa bahagi ng Mindanao, magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically sa may silangang bahagi ng Surigao at sa bahagi ng Compostela Valley, typically panandalian lamang na isolated rain showers, kabilang na ang Eastern Visayas at Bicol Region, lalo na sa hapon. Pero the rest, manatili po na maliwalas at maaraw ang ating maghapon mga folks, kaya wala tayong masyadong magiging concern o magiging comment sa mga posibleng mga malalakasang pag-ulan. Maninipisan lamang ito at kung titingnan natin sa ating heavy rain potential, halos napakaliwanag at maaliwalas ang buong bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Typically siguro mga bandang hapon ay magkakaroon lamang ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi ng Davao Region dahil mayroong cluster dito ng manipis na kaulapan na lumalapit sa may Southern Mindanao area. So the rest ay sa labas ng ating PAR ay meron tayong pinabantayan at least cluster na ito na medyo may bahagyang upward convection pero mababa pa ang forecast nito na posibleng maging isang active low pressure area dito. At nabanggit ko na nga po yan since last week na mayroon tayong namamataan dyan na possible of shallow convection. At kung titingnan natin sa ating global assessment monitoring, kung didirektahin natin, ay makikita mababa lang din ang ipinapakita ng mga forecast. Sa ngayon ay nasa around 10 to 20% ang probability nito, yung current TCFP at yung global spectral model ay sa ngayon ay hindi pa masyado malinaw yung development nito. Patuloy pa rin na stilis ang iiral hanggang sa unang linggo ng April hanggang April 4, 2024 yan na forecast at wala naman tayong nakikita sa ngayon na pagbaba ng atmospheric pressure dito. Kung sakaling may mabuo man atmospheric pressure sa may bandang southeast ng Guam, ay mapipigilan kaagad ito ng mataas na high pressure area natin dito sa silangan ng Mindanao at sa silangan ng bansa sa labas ng ating PAR. Dahil mataas po ang high pressure area sa paligid nito, bandang silangan ng Japan at southern part ng Japan na pipigil dito. At mataas po ang ating atmospheric pressure. Pero kung pagbabasehan natin ang computer model forecast, ay may makikita kay GFS na isang shallow na circulation o isang shallow na posibleng magkaroon ng maliitang low pressure. Yan, pagbaba ng atmospheric pressure. Pero dahil po sa epekto o influence ng high pressure area dito sa itaas, ayan, ihinto natin. Ayan, yung influence ng high pressure area dito sa may taas, bandang itaas, at yung influence ng mataas na high pressure isobars natin dito sa bansa, ay mapipigilan po yung pag-enhance ng possible na circulation dito. Ang forecast niyan, mga mula April 1 na po yan hanggang April 4, 2024. At maaaring mag-extend yan from April 5 to April 6. At makikitang medyo kikilos ito pa west-northwestward, nalalapit sa may bandang southern part ng Mindanao sa may bandang Davao Region. Bagamat GFS lamang ang nakikitaan nito, pero the rest ng mga forecast models ay hindi naman significant. So, mababa pa ang tsansa nito at napakaliit pa ng posibilidad na maging sa active low pressure area ito sa ngayon. Dahil malaki ang magiging factor na mapipigilan yan, lalo na ng ating high pressure area o anti-cyclone na tinatawag. Sa ngayon, nakikita natin sa ating convergence monitoring yung confirmation nito na mayroong possible development around 22 kilometers, 18 to 22 kilometers per hour. Pero very shallow po ang circulation nito according sa kanyang convergence. So, yung kontrahangin sa kanya na naglo-low bound, yung pababa na mainit na hangin sa kanya para magkaroon ng convection o sirkulasyon ay medyo mataas siya. Na nasa around 40 to 42 kilometers per hour ang estimation. Pero dahil napaka-shallow nito at mababa pa ang possible nito na magkaroon ng enhanced upward low convection development, ay maliit pa sa ngayon ang tsansa nito na maging isang active low pressure area. Bagamat obserbahan natin ito hanggang sa unang linggo nga ng April 2024. Kung sisilipin naman natin ang vorticity, yung biglang malakas na sirkulasyon, ay nasa moderate naman ang ilan dito. Pero scattered kasi siya dahil nga po may yung high pressure area sa taas na pumipigil dito.
Kaya lamang ito kikilos pa west-northwestward dahil kung titingnan natin ang environmental steering ay pakanluran po ang steering niya. Ayan o. So, kung may mabuo man dyan, yung sirkulasyon ng steering, ng environment sa kanya na shear ay itutulak siya o ikakabig siya pa west-northwestward o pakanluran ang direksyon. So, kahit na hindi man siya magkaroon ng upward low convection o development, ay ikikilos niya ito papasok ng palapit dito sa may border ng ating PAR or depende ay kung maaaring magtuloy-tuloy ito makapasok ng PAR bilang isang trough na lamang at magpapaulan sa mahagi na ito ng southern at eastern Mindanao kung sakaling magtuloy-tuloy siya. Pero sa ngayon ay napakaliit pa po ang tsansa base sa ating mga analysis ng mga computer models at global spectral model. Yan o, at hindi pa very significant ang pinapakita ng anomaly nito na posibleng mabuo na isang active low pressure area. So, panatili lamang natin ito munang titingnan hanggang sa mga susunod na 2 o 3 araw. Sa Ulatindol, so far ay mula kaninang 12 o'clock AM ay nakapagtala tayo ng isa na mahigit sa magnitude 4.0. Ito ay magnitude 4.9 dyan na naman sa Balut Island sa Sarangani. So, ibig sabihin, napakalayo na naman ito sa bahagi ng municipality ng Sarangani. O halos sa Molucasi na po ito eh. Ayan o. O Sulawesi, Indonesian peninsula na ito. Masyado na itong malayo para makaka-apekto sa atin sa Pilipinas. Bagamat sakop kasi, base sa recordings ni P-Box, ay maituturing pa rin natin itong pasok sa atin sa bansa. Pero dahil malayo naman, hindi natin masyado concern. Ang magiging mas concern natin palagi ay ang bahagi nito ng Surigao del Sur pa rin na mas mayani din pa rin ng mga paglindol. And so far, since kaninang madaling araw, nagkaroon tayo ng mga marami-rami na rin po recorded na mga below magnitude 4.0 na mga paglindol. At ang hulingan nito ay sa may bandang northwest ng Dinapigi, Isabela. Kung ipipinpoint natin ay dito po yan. Magnitude 2.9 po yan kanya ng 11:18 AM. Kung titingnan natin ang historical natin, kung nakakailan na po tayo, na total earthquakes ngayong March. I-load natin ang month of March. At kung titingnan natin, yung mga total ng ating earthquakes ay nakapag-total na po tayo ng 1,076 earthquakes. Magnitude 2.0 po yan pababa. Titingnan nyo po dito sa may legend, ayan o, magnitude 2.0 pataas. Hindi ko isinasama ang magnitude 1.30 dahil nga po may tuturing ko lamang yung isang silent earthquakes. At makikita natin na sa 1,076 earthquakes total, 1,029 dito ay magnitude 2.0 pataas. Mas marami talaga ang mga magnitude 2.0 hanggang magnitude 3.0. And then 44 dito, magnitude 4.0 pataas. At wala naman so far na nadadagdagan sa ating magnitude 5.0 at 6.0. So mukhang matatapos ang month of March ay dadalawa lamang ang ating record na nagkaroon tayo ng magnitude 5.0 nitong month of March. At isa rito ang magnitude 6, which is kung babalikan natin ay ito ay nasa bandang Governor Generoso o southeast ng Governor Generoso, Davao Oriental na eksakto magnitude 6.0 ito. Naganap ito noong March 8, 2024, alas 5:11 ito ng hapon. So isa lamang ang nagkaroon tayo ng magnitude 6.0 at dalawa rito ay dito sa may bandang Surigao del Sur. Isa rito ay magnitude 5 at dito naman ay isa ay magnitude 5.4. Isa sa may Kagwait, Surigao del Sur at isa sa may bandang Bagangaga, Davao Oriental naman. So ito lamang, dalawa lamang ang may magnitude 5.0 tayo and the rest hindi naman niya nadagdagan sa nakalipas na mga linggo at matatapos ang month of March na hindi naman siya so far nadadagdagan. So medyo good news yan dahil mukhang mas kakaunti ngayon ang medyo mas malalakas na mga paglindol ngayong month of March. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado de Gloria, March 30, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado de Gloria, March 30, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa mga pang detalye na gusto nyo malaman mula dito sa aking weather station mula sa Caloocan, lalo na sa real time natin sa lagay ng ating matinding heat index at humid at makikita rin ang mga real-time events mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.